guys, what's up? It's me again, Alicia Nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mukhang gusto atang makasuhan ni Senator Bato de la Rosa itong si PBBM ng kasong obstruction of justice. Kasi pwede pong mailagay sa kategorya, mga minamahal, na makasuhan itong si President Bongbong Marcos ng obstruction of justice dahil sa pressure, sa pamimilit na ginagawa ni Senator Bato de la Rosa. Uulitin ko sa inyo. Remember, nagsalita itong si Bato de la Rosa na trabaho, responsibilidad, kabe ng gobyerno ang protektahan daw ang kanyang mga nasasakupan. Which is totoo. Protektahan. Kailangan protektahan ng gobyerno ng pamahalaan ang kanyang mga nasasakupan. Duties daw yon at responsibilities ng ating pamahalaan, lalo na ng chief executive. Pero kapag hindi daw yan ginawa ng presidente, impeachable offense na yan. Now, mga minamahal, totoo yung sinabi nga ni Bato de la Rosa na dapat yung gobyerno protektahan ang kanyang mga nasasakupan. Pero, hindi natin pwedeng ilagay sa kategorya na protektahan ka ni PBBM laban dito sa ICC. Kasi, pwedeng mailagay sa kategorya na obstruction of justice yun. Lalo pat unang-una, primary suspect ka. Akusado ka sa crimes against humanity. Nagigets mo, Senator Bato de la Rosa? Tama. Yung sinabi mo, may punto ka na protektahan yung mga law-abiding citizen. Yes, totoo yun. Pero yung mga kriminal, di umano, because nandyan ka nga, primary suspect ka, iniimbestigahan ka, di ba? Hindi po yung duty at responsibility ng ating gobyerno. Sana nagigets mo ba to? Diba? At hindi mo pwedeng takutin ang ating presidente na kapag hindi mo pinoprotektahan yung kababayan mo, pwede kang i-impeach. Hindi po ganun yun, mga minamahal. Hindi mo pwedeng ipa-impeach ang presidente dahil lang sa ikaw, hindi ka naprotektahan ng Pangulo patungkol dito sa ICC. Dahil unang-una, subject ka. Unang-una, iniimbestigahan ka. Tinitingnan kung ikaw ay totoong inosente. Nagigets nyo? Mga minamahal? Ito kasi yung statement ni Bato. Tingnan nyo ha. Well, it's the duty of the government to protect its citizen. Duty ng gobyerno yan. At kapag iyan ay pinabayaan ng ating gobyerno, particularly, minention niya pa, yung chief executive. Sino ba yung chief executive dyan? Si PBBM, di ba? That's an impeachable offense. Di ba? Huwag mong takutin ang ating gobyerno na hindi ka lang naprotektahan, ipapa-impeach mo na. Hindi po pwedeng mahulog sa kategorya yun dahil unang-una, sasabihin ko sa inyo, subject ka. Diba kaya nga dinadaan ka sa due process eh. Nagigets nyo, mga minamahal? Hindi pwedeng itolerate ng ating gobyerno yung kriminalidad na ginawa ninyo. Now, ibalik natin yung tanong ha. Kasi ang sabi mo, dapat protektahan ng gobyerno yung kanyang mga nasasakupan. Nung panahon ninyo, diba? Imagine nyo na lang ha, ibalik natin yung tanong sa kanya. Nung panahon ninyo, pinotektahan nyo ba ang mga Pilipino? Bakit umabot, humigit kumulang 30,000 na mga Pilipino ang namatay during your era, during your administration? Diba? Pero ang taas ng double standard ni Senator Bato de la Rosa. Pag sila gumagawa, okay lang, pero pag sa kanila ginawa, ayaw nila. Nagigets ninyo? Malaking katangahan nyo na ikaw paprotektahan ka, na meron kang mga armas, unang-una, politiko ka, may source ka, may income ka. Ang pinoprotektahan ng ICC dito, yung mga Pilipinong inosente na kinupal ninyo, mga pinatay ninyo. Yun dapat yung pinoprotektahan dito, hindi yung mga kagaya mo na may mga armas. Nagigets ninyo? Long arm of the law? Diba? Sana alam mo yung concept ng salitang protection. Sana alam mo yung salitang protect the law-abiding citizen. Hindi ka nga sumusunod sa batas. In the first place. Diba? So, ano yung gusto mong mangyari? I-tolerate ng ating presidente yung patayan na ginawa ninyo? Grabe yung hypocrisy ni Senator Bato de la Rosa. 'Di ba? Baka nakakalimutan mo
Mr. Clean. Kasi mahilig tong magmalinis eh. Yung International Criminal Court may obligation sa bansang Pilipinas. Bakit? Ngayon, wala ng jurisdiction. Pero nung naganap yung war on drugs ninyo, tayo po ay miyembro ng ICC. Kasama po sa obligasyon na protektahan yung mga buhay na pinatay ninyo. 'Di ba? May point ka na protektahan yung mga citizen ng ating gobyerno, pero yung protektahan yung mga katulad ninyo, tapos wala man lang kami nakukuhang sagot patungkol dito sa AJK, yung mga napatay ninyo, ay, iba yun. Bato. Hindi pwedeng protektahan yung mga kagaya ninyo. 'Di ba? Grabe yung yung mga pinatay ninyong mga inosente. Hindi kayo pwedeng protect. Obstruction of justice nga eh. Gusto atang makasuhan ni Bato de la Rosa itong si PBBM ng obstruction of justice. At akala ko ba matapang ka? Kasi ano yung sabi mo noon kay Trillanes? Go ahead. Make my day, Trillanes. Ngak-ngak pa ng ngak-ngak dyan. Kahit ikaw pa yung magposas. Di ba, umakting ka pa ng ganun. At ikaw na din yung mismo nagsabi na ayaw mo sa pabago-bago ng statement, ng pahayag. Eh bakit ba? Parang tila baga ikaw na yung nagbabago. Nilalamon mo yung sinasabi mo. Ano yung sabi ni Bato de la Rosa, mga minamahal? Na ano daw siya? Sige Trillanes, go ahead. Pero nung isang araw, hindi daw siya magpapahuli. Tapos ngayon humingi ng protection sa ating gobyerno. Tapos kapag hindi mapagbigyan, meron ka pang pananakot. Ay, as if naman matakot si PBBM dyan. 'Di ba? Nakakaloka itong si Bato de la Rosa. Hindi ko alam kung ano yung nasinghot nito. Pero magtataka na lang kayo aawayin niya si PBBM. Tapos ngayon, hihingi ng protection, tapos tatakutin. Bato, gumagamit ka ba? Hindi, I'm just asking lang I'm just asking lang. Senador ka, pero parang mukhang kinulang ka sa kaalaman. Hindi to tama. Kasi ang gusto nilang mangyari, gusto pa ata nilang makulong sa PBBM. Obstruction of justice to. Kung sakali man na sundin ni President Bongbong Marcos ang gusto ninyo. Diba? Na kayo ay itago, na kayo ay protektahan, 'di ba? Na kayo ay i-shield sa mga kriminalidad, crimes against humanity particularly, na ginawa ninyo. 'Di ba? Mga minamahal. Well, buti na lang meron tayong presidente na hindi puppet. Kasi kapag puppet ng presidente, susunod yan sa gusto nila. Pero sa tingin ko, hindi naman puppet itong ating pangulo. 'Di ba? Kasi natatakot sila eh. Inaaway nga nila eh. Nagigets ninyo, mga minamahal? Alright. So, kayo, nakakaloka. Kayo, ano yung masasabi ninyo? Pasensya nyo yung mga minamahal ko naka-sunglass pa ako. Medyo namamaga pa kasi yung dito ko. Pero, medyo okay naman na. I hope na kapag, okay na yung dito ko, makikita nyo na yung buong mukha ko. Di ba? Kita-kita pala tayo mga minamahal sa 31 sa rally ni Trillanes sa impeachment ni VP Sara Duterte. Magkita-kita tayo, nandun si Mima Alicia, aantayin ko kayo. Alright, mga minamahal, again, don't forget to click the subscribe. Subscribe nyo yung video na to at i-hit nyo yung notification bell. I-like nyo na din tong video na to. Tapos mag-comment kayo, di ba? Para lumaki palalo ang ating pamilya dito sa Minamahal Channel. Okay? It's me. Ingat mga kababayan.